Kaya, nangimitahan kami ng piston, ng Manabela. Sabi ko, ito na siguro yung paraan ng Panginoon na nilapit ko sa nailapit ko dito sa inyong community. Yung problema namin, kasi naghihirap kami dito, gumastos kami, kasi naipit kami sa programang ito. Ano na nakapoy namin, sumaya ko nag-aaral. Hirap, dapat ng pera ngayon. Dapat ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko. Itong programa nito, hindi na nabigyan ng kakulang pag-study. Walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate ng country sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung mangyayari sa iba. Kasi pwede angkinin ninuman yung corporation na yun na, siguro na pasensya na, medyo iyakin tayo siguro. Yeah. From the minority, the Honorable Manuel is now recognized. Good morning, Mr. Chair. Good morning din po sa mga colleagues natin at sa lahat ng mga dumalo ngayon sa ating hearing. Mr. Chair, ang question ko po, nais ko pong i-address sa ating mga drivers and operators. Dahil, Mr. Chair, sa tanggapan po natin, naka-receive po tayo ng isang report na for December 2023 ay may mga pinapaikot daw ng mga affidavit of conformity para mag-consolidate ang mga drivers and operators. So, Mr. Chair, may mga report din na ang pagpapaikot nitong affidavit of conformity ay para daw, parang deceiving siya dahil ang sinasabi, yun daw ay pipirmahan nila para mag-offer ng libreng sakay. So, may mga drivers na ayaw namang magpa-consolidate pero pumirma tapos nabigla sila, tinuring na pala silang nagpa-consolidate. So gusto ko pong malaman mula halimbawa sa piston, no? For example, kung pamilya sila sa ganitong nangyari and ano din ang kanilang naging experiences sa ganitong mga nangyari noong December 2023. So Mr. Chair, I'd like to address the question to one of our resource persons galing sa mga drivers and operators to answer the question. You have a preference, Your Honor? Yes, Mr. Chair. So, pwede po muna siguro from Piston, Mr. Modi Floranda. You are recognized. Magandang tanghali po, Mr. Chair, at siyempre sa ating mga kagalang-galang na mga congressman at sa lahat po ng narito. Yung mga umikot nga po sa mga bahay, sa mga bahay po ng mga operator at sa mga terminal ay may pinapipirmahan na undertaking. Na ibig sabihin nun ay kailangan pumirma yung mga individual na mga operator at kapag hindi sila pumirma ay hindi na sila makakabiyahe sa paggaan ng January 1 hanggang January 31. Kaya't maraming natakot na mga operator at nagpirmahan dito sa ganitong pag-ikot nga sa mga kanilang mga bahay-bahay at sa mga terminal. Kaya't nagulat kami, Mr. Chair, na bakit kailangan dumaan sa ganitong anyo ng persahan yung pagpapa-consolidate o para makapagbiyahe yung ating sektor. Kaya't hindi lamang dito sa NCR na nagaganap itong ganitong mga pag-ikot, kundi kahit po sa ilang mga reyon. Tayo po ay galing sa Lucena City at kausap din po natin ang iba't ibang grupo ng transport sa Lucena at pinapirma din sila sa undertaking at nagulat sila na bakit sila ay bigla na lang hindi nila alam na sila ay nag-consolidate na. Ang sinasabi lang ay pumirma kayo dyan para makabiyahe pa kayo. Kapag hindi kayo pumirma ay hindi na kayo makakabiyahe. Kaya nagulat yung ilang mga operator sa bahagi rin po ng Lucena City. Yeah, thank you, Mr. Chair.
Na Mr. Chair, kasunod naman po, dahil kanina nabanggit ng ating colleague si Rep. Fernandez ang tungkol sa mga groups na nag-participate sa consolidation pero ang kanilang mga leaders ay hindi din mga drivers or mga operators. Mr. Chair, as per my knowledge ay meron din po dito na mga resource persons din natin na bahagi po ng ganong mga groups, no? At Mr. Chair, I would like to be enlightened sa ano din ang kanilang naging mga karanasan, ang mga leaders nila and those who are acting in their behalf, no, ay hindi mga kapwa nila driver and operator. So, Mr. Chair, for this, I would like to address the question specifically to Mr. Philip Burata. Bumiyahe din po from Bacolod City para po magbahagi din ng kanyang karanasan. Is Anong po Mr. ba? Burata present? And po, Mr. Chair. Because I believe, Mr. Chair, that this would also give us a more a clear picture, no? In relation din sa mga naunang questions kanina. So, we request Mr. Burata na briefly po ay may bahagi kung ano ang karanasan ng ganong mga grupo na kinapapalooban po ninyo. Good morning sa lahat. Ako po galing sa Bacolod. Ako si Philip Burata. Nag-consolidate kami on ang aming ruta is punta tayo Central Market, pero nag-consolidate kami doon sa Santa Fe, San Dionisio Central Market. Nag-attach kami doon sa kanila at nalaman namin based on their secret registration na ang nakapangalan sa ilang korporasyon is 5-man corporation, nakapangalan sa asawa as secretary. Yung CEO na, yung president na, yung mister niya, yung secretary si Maria Corazon Ocalinas, yung presidente si Mr. Ermino Ocalinas, yung treasurer, yung anak niya si Ms. Colleen Ocalinas, at saka yung isa dito, relatives nga ata, at yung isa hindi ko to kilala, daw galing Cebu daw to. Pero masaklab sa amin, although nag-attach kami sa sila, since naipit kami sa programa na pag hindi daw kami nakakonsolidate, hindi na ma-restore ang mga prangkisa, mawala na kami ng trabaho. Alam niyo naman, yung alam ko na pagtatrabaho para kain sa pamilya ko, yung pagbabiyahe ko lang. Since sarili ko may sasakyan, may dalawa akong sasakyan, nag-attach kami sa kanila, yung masaklap. On the latter part, happy kami kasi nakakuha na kami ng franchise, nakakuha kami na in compliance, nagasto kami ng mga millions of pesos to prepare our garage. Yung masaklap lately, gusto nila kunin yung sasakyan sa amin dahil daw sa kanila pangalan. Pumunta ako sa LTFRB, sabi doon sa LTFRB, wala akong magawa dyan, o the office itself wala magawa dyan because it is an intra-corporate dispute. So pumunta kami sa opisina nila ng SEC, nagtingin kami na humingi kami ng kwandon ng SEC registration nila. Totoo nga, gumasto kami para sa kanila, para sa sakin namin, i-transfer yung franchise namin sa kanila, gastusan namin yung mga grahe in compliance with the requirements of LTFRB. Wala kaming pangalan sa kanilang corporation. Ang masaklap pa bandang huli, nagpasalamat kami kasi nakakuha na kami ng sasakyan, pero nangyari, sabi nila, hindi yan sa inyo, sa amin yan. Tipin ko, how out kami yung ginastos namin doon. Di ba yung usapan natin o verbal, kami yung manage dito kasi sa amin to. So sabi nila, hindi sa amin yan, etc. Ngayon, to prove the committee, nag-file sila ng carnapping against us. 4 kami nagkaroon ng kaso ng carnapping, 38 counts of carnapping. Yung 44 units na na-approve sa aming ruta, na binigay naman sa amin, kami nag-manage, kinuha na yung 4 sa lansangan by force, binigyan ng pera yung driver, naka-blatter din yon. Saka yung isa, pina-repair namin doon sa
dealer for preventive maintenance kasi rekonda sila doon. Silang kumuha. Yung isa na impound ng MTO, kunin namin, ayaw ibigay kasi wala na yung kinabukasan, kinuha na ng Churit Corporation pero secretary certificate na sila yung nagmamayari ng sasakyan. Kaya ngayon, ito, humarap kami sa kaso ng 38 counts of carnapping. 4 kami. My wife, ang aking dalawang sama. Ako gumawa ko ng paraan. Pupunta ako kay Tulpo. Wala din nun. Tulog kami sa bangkita. Asensya, Setor. Tulog kami doon. Kaya, nangimitahan kami ng piston. Ng Manabela. Sabi ko, ito na siguro ng paraan. Nang Panginoon na nalilapit ko sa... May lapit ko dito sa inyong committee. Ang problema namin, kasi naghihirap kami dito. Gumastos kami. Kasi naipit kami sa programa ito. Ano na nahapon namin? So, kaya ko nag-aaral. Hirap. Hirap ng pera ngayon. Hirap ako ng abogado. Kaya yun ang siguro masabi ko. Itong programa nito, hindi na nabigyan ng kakulang pag-study, walang proteksyon sa amin. Mag-consolidate ng country sa korporasyon. Darating panahon, ito rin yung mangyayari sa iba kasi pwede angkinin ninuman yung corporation na yun na, siguro na pasensya na. Medyo iyakin tayo siguro. Yeah. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, yes. Tukutin niyo since tingin ko sapat naman at na explain din naman po nung resource person yung kanilang sitwasyon sa ganung tipo ng mga groups. Mr. Chair, ang kasunod ko po ay gusto sanang mas mag-delve doon sa mga reports din ng mga PUV units na bagamat bahagi po sila ng mga nagpa-consolidate po sila, ibig sabihin, dahil nga po nangangamba sila na hindi sila makabiyahe, ganyan. Pero sila din po, may ilan din na mga nagpa-consolidate, pero sila din ay kumakaharap din ng banta na mapapatigil din sila sa pagbiyahe. And Mr. Chair, ang question ko po sana. With your indulgence, Yes, Mr. Chair. may I ask, LTFRB or Office of Transport Cooperative, nga, hindi nyo alam yung nangyayari ng ganyan? Hindi nyo nalalaman na may nangyayari doon sa mga kooperatibang pinoform ninyo o pinipilit sa mga driver na may ganyan na kalokohan na nangyayari? Your Honor. Yes. On my part po sa OTC po, kasi since nag-firm up yung ating consolidation, I was in the office po almost every day up to December 31. I'll be honest with you and I'll be very transparent. Hindi ko po narinig yung libreng sakay para pumirma, di ba? Or the threat of... No. Hindi po yun ang tinatanong ko. Yung sinasabi nung taong halos naiiyak na doon sa kanyang sama ng loob. Yun ang tanong ko. Are you not aware of this? Yes, and sa akin po sa kooperatiba, wala pa ako narinig na ganong story. Baka sa corporation po. Anybody from the OTR? You heard na may mga nangyayaring ganito? Yes. Sa mga kooperatiba na pinipilit ninyo doon sa mga drivers na gawin nila? Mr. You Chair, haven't heard of this? Mr. Chair, may I be allowed to So speak? you're going to answer that question, Mr. Yes, Mr. Chair. On behalf of LTFRB, we have regional offices, and up to this moment, there was no report from our regional office.
Yes. My point, sir, is that was this matter reported to the LTFRB? Because if it was, then we would personally take an action on this. Sige, now that you know about it, may I know what action you will undertake? First thing is I will have to probably investigate the case personally, send a person to go there, and then issue a show cause order to the corporation. Please see to it that Mr. Chair, you do that and submit a report ASAP to this committee. we will, and we will commitment, Mr. Chair. Ano lang, briefly lang, with the indulgence of Congressman Manuel, in relation do sa kanyang issue, no? Kasi I was trying to comprehend yung mga sinasabi ng driver, no? Tanong ko lang sa sa cooperative, no? Inapprove ba? Sir, sige na, kapraso lang. Kasi sir, di ba nagbabayad sila member sila ng kooperatiba although yung mga opisyales na-control nung pamilya. So in other words, being a member of the cooperative, the cooperative itself, yung officials, wala silang karapatan na kunin yung sasakyan doon unless hindi na sila shareholder nung tinatawag nating korporasyon o nung kooperatiba. And sa elemento ng inyong component, nakalagay doon na may-ari talaga is corporation, di ba? So ngayon, kapag nag-retire na yung driver at wala na sila, hindi na sila makakapag-drive, halimbawa, nagkaroon ng aksidente na naging hindi na siya capable na mag-drive, still, sa share, nung kinikita ng kooperatiba o ng korporasyon, ay entitled siya. Am I right? So, with that attitude of the official of that kooperatiba, if that is true, then crime was committed against the person. Kaya you have to look into this, ha? Kasi kakawawa yung mga members ng kooperatiba na kinukuha ang kanilang mga sasakyan samantalang member sila ng cooperative. And you have to look into this, Chairman Guadis. Yes, Mr. Chair. I will call immediately the regional director now of the concerned region. Yun lang po, to Chairman. give me a fresh report. Thank you at maraming salamat po. Thank you. Afik, I would just like to inform you na meron din ganun na sitwasyon doon sa Antipolo. Maraming mga membro ng korporasyon ay ng cooperative pinagtatanggal dahil ayaw sumunod. Mr. Chair. So, nangyayari ito. Nagtataka nga ako kung bakit kayo na nag-implement ng programang ito ay wala kayong naririnig na gano'n na nangyayari. Samantalang kami, alam namin. Your eyes and ears are not on the ground insofar as this program is concerned. Mr. Chair? Yes. Tungkol sa na-mention niyo po sa kooperatiba, meron po talaga, regarding that naman, meron talaga instances wherein there are conflict po between yung members po at saka yung officers. So dalawang venue po yan, they go to CDA at saka sa amin po, I have to admit, may ganong sitwasyon po wherein members are being removed by officers. So we have a process to look into that and sa CDA rin po. So I confirm meron ganun pong instances, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, in addition lang po. Opo. Similar. Opo. Kasi po sa... Indulgence of the Honorable Yes, Mr. Chair. Thank you po. Kasi po sa Bulacan din po, dun sa na-interview